Mga kapatid, mapalad kayo dahil lagi niyong inuunang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Hallelujah. Tunay na sa ating mga buhay, karapat-dapat lamang siyang tumanggap ng papuri. Dahil sa mga biyaya at pagpapala na higit pa sa ating inaasahan ay patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa. Muli na tayo magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Father God, once again sa umagang ito. Dama namin, O Lord God, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Father, ito yung strength, O Lord God, hallelujah, that are sufficient for us, Panginoon. At tunay po, O Diyos, ng aming mga buhay ay aming inilaan sa inyo, Ama, para kay aming mapapurihan. Mapasalamatan ka namin, O Diyos, na kahit hindi ka namin nakikita, we believe in you, Panginoon, na kayo ay buhay, kayo makapangyarihan, na kayo yung Diyos na lumalangan langit at lupa. Kayo yung Diyos ng aming pamilya, ng aming ministeryo. Salamat po ng marami. At sa oras na ito, Ama, sa pagpupuri namin sa inyo, pag-awit namin sa inyo, O Diyos, hallelujah. Patuloy na create, Lord God, as a pure and clean heart. Renew our steadfast spirit, Panginoon, hallelujah. Patuloy, Panginoon, hugasan kami ng banal at makapangyarihan lubo ng aming Panginoon sa Kristo mula ulo na hanggang talampakan. Salamat po dahil lang ikaw ang Diyos na full of grace, full of mercy and love. Hallelujah. Ganyan din po, Panginoon, kami nagpapatawad sa lahat ng mga nagkasala sa aming Panginoon. Kami may nasaktan, open man kami. Thank you, Lord. Nagagawa namin ito dahil lang kayo una nagmahal sa amin. Salamat po ng marami, Ama, at maging sabi na aking mga kapatid sa oras na ito, Lord God. Ayun lang yung kaharian, yung nagpiran, Panginoon. Hallelujah. Kayo kung babalik, Panginoon, ng biyaya at pagpapala, pa sa kanilang inaasahan. You know the desire of their heart, Lord God. Salamat po ng marami dahil hindi mixing yung kamay upang kami inyong abutin. At salamat po, hallelujah, sa oras na ito, maging sa exhorted, sa prayer leader namin, Panginoon, kayo po manguna sa kanilang mga buhay. At salamat po, hallelujah, at sa oras na ito, at sa araw na ito, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng bagay, O Lord. Tunay po, O Diyos, na hindi hadlang ang panahon para pagkilan ang aming pagpupuri sa inyo, ang aming pangunguna at unahin ka namin sa aming mga buhay ng Lord. Salamat po ng marami, O Diyos, at minsan pa, Father God, sa iyong kapurihan at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sambahin natin ang pangalan niya. Ipagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Ipagsigawan sa mundo, dakila siya. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago kailan pa man. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y makaasang tutugunan. Wala siyang katulad kung magmahal. Di nagbabago
kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang Salamat po ng marami. Patuloy po, O Diyos, hallelujah, sa oras na ito, patuloy. Punin mo ang lugar na ito ng iyong presensya, O Lord God, hallelujah. Let your voice be heard, Panginoon. Dahil alam namin, O Lord God, ang mga salita mo ito, Panginoon, ay si itanglaw sa aming mga paanan, ilaw sa aming mga dinaraanan, O Lord God. We do believe, Father God, hallelujah. Ito yung food ng aming spirit, O Lord God, ito yung seeds sa aming buhay, O Lord God, hallelujah. It flows, Panginoon, like a river, O Lord God. Mag-isa po ng anak mo na tatayo sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Let the power of the Holy Spirit be in him, O Lord God. Maging ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, na narito, O Lord God, mga servant mo, mga disciple mo, Panginoon, hallelujah. Move, Panginoon, hallelujah, na katulad ng pagkilos mo, Panginoon, sa mga disipulo mo, Panginoon, in the upper room, O Lord God, hallelujah, sa lugar na ito. Ikilos po kayo sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Thank you, Father God. We praise you, we honor you, and we glorify you. Once again, Father, to you all the honor and glory and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Everybody say it. Kahit po ano, it's all yours. Praise God. Oh, Hallelujah. mga ganda boss. Parang maaga-maaga. Nakalaya kayo. Ayun na po. You're super blessed. Ayaw ko lahat. Super. Lilipat po ako ng konti sa bandang Inahaw. Because kanina, nandito lang kami. Lipat tayo sa bandang gitna. And Kaya ko, dito ka sa magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po sa mga nasa YouTube, FB followers, mga FB natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At nakakatuwa, nakaka-amaze God kasi alam niyo po, may mga bagay na kailangan mangyari kahit hindi mo inaasahan. At yung mga bagay na may gagawin pala si Lord na hindi mo talaga ina-expect na exhorter pala ako. And at the same time, sabi ko,
Lord, thank you because it is my opportunity again at saka it is my privilege to share the Word of God. And I thank God. My topic for today is the extension of my topic last Sunday, and it is more about love. No po? Dito sa J1 Milan, love to the end. At sa Brescia, ang aking ginamit ay, natatandaan mo ba? Love No, hindi po. is in the air. Hindi po. Grown with love. Opo. Grown with love. Ibig sabihin, lumago tayo ng dahil sa pag-ibig. Dito naman, mahalin natin hanggang matapos sa Milan. Ngayon naman po, itong dalawa na to na love na topic ko sa dalawang church last Sunday, compressed about love. And my topic for today is about love radically. Ibig sabihin po talagang medyo malalim to at kailangan natin hugutin yung pinanggagalingan. If we speak about love radically, alam niyo po, naisip ko kagad kanina nung nabasa ko ito nung kaninang umaga lang, ngayon lang pala, nung pinabasa ko, sabi ko, pag radically talaga, pag-uusapan natin ang isang makina ng sasakyan, meron kasi mga sasakyan na ginagamit pa rin natin kahit na paraan kada. Hindi mo makita kung ano yung diferensya. Masabihin ng may-ari, pacheck ko nga to sa karpintero. Sabi, pacheck natin to sa automotive shop. Tingnan natin kung anong diferensya. Kasabihin lang, kailangan natin ayusin ito. Not totally yung part na yun, di inayos na yun. Pag gamit kong may-ari, ganun pa din po eh. Balik na naman siya. May inayos na naman dito, ganun pa din eh. Sa makina, pagka ganun ang nangyayari, ang kailangan doon overhaul. I-overhaul. Alam niyo po, overhaul po. Kailangan talagang i-overhaul na yung makina. Sa atin, about love and a Christian, may mga bagay na dapat tayo radically change o binabago sa ating buhay. Ang tawag po dito, radically o love radically. Kailangan po dito ng may aayusin, may babaguhin, may dadagdagan. Amen po. Because we have already love in our heart. Galing yan kay God. Pero yung galing kay God na yun, parang hindi natin magamit na masyado. Because yung standard ng love na meron ka, ay yung galing lang sa'yo. Ang sabi po dito, kailangan na may nakatakbo ba? Okay. Sabi pagka-radical love means extending forgiveness, compassion, and grace to ourselves, other even pace of loss. Tingnan, apat po ito. Kailangan extension ng forgiveness. Yung post ko po kanina, siguro tamang-tama po yun. Nag-post po ako kanina na po. Pero nung pagdating dito, at sinabi ni Pastor, sabi ko, Pastor, ako po ang prayer leader. Sino po ang exhorter? Kayo din. Sabi ko, nakaka-amaze naman si God. And then, about reading this topic this morning, ang pinost ko po kanina, about forgiveness. Di po ba? Every time you remember the person that had sin on you, forgive. Naaalala mo, parang pag nakikita mo itong kapatid kong itong may pagkakamali sa akin, mayroong nagawa, forgiveness. Sabi nga ni Peter, Rabbi, ilang beses po ba ang kapatid ko, pag ang kapatid ko po ba'y nagkasala, ilang beses po ba siya patatawarin? 7 po ba? And Jesus answered, no. It's 70 times 7. It is 490, no po. Siguro yung 490 yun, pag na-meet na natin, saka po pwedeng magreklamo kay God. Ba? 491 lang. Lord, anong dapat kong gawin? Pero si God pa rin, kasi hindi papayag si God na ma-meet mo yung standard ng 490 na hindi kikilos ang Diyos. Kasi sa atin, subukan natin magkasala sa kapatid natin ng 3 beses mo utangan hindi mo binayaran. Di ba sa pang-apat, di mo na po utangin? Paano mo siya magkakamali? Pang-apat na yun, di po ba? And, aside from that, kapag sobrang bait natin sa kapatid natin at nakahiram sa atin ng 3 beses, sa pang-apat siguro nahihiya na rin yun. Matututo na rin siya. Just because in-extend natin yung forgiveness sa Kanya.
yung pangunawa sa Kanya. Di po ba? And one thing na napakaganda, compassionate Christian ka na about doing giving. Kung titingnan po natin about giving love, more compassionate ka pa. Kasi sabi nito, extending. Radically, it's more about love. You extend your compassion para bang wala ka na talagang selflessness na talaga. Alam niyo po yun? Kung di mo na iniisip ang sarili mo, parang baliwala na yung para sa sarili mo, naintindihan mo, parang unawa kita, sige na mahal kita, para lang mabago siya, para lang maunawaan niya. And that is Christ-like, ang tawag po doon. We have to extend forgiveness, extension of love about what Christ did on us. Gets niyo po ba? Sobrang lalim, sobrang na, meron nga akong love, but we have to extend. We have to elaborate, exaggerate. Hindi naman exaggerate, elaborate more about love. Sobra yun po, kasi pagka naging compassion mo yung love na, sobra ka na talaga sa compassion. But yung extending about more compassion, it is more about Christ-like. Si Jesus kasi wala siyang record of wrong. Hindi yung pagka tumanggap ka, tinanggap mo Panginoong Kristo na numbalik ka sa Kanya. Tingnan niyo po yan, no? Hindi mo na kailangan pa sabihin sa iyo, yan ang nagawa mo, ito ang mga kasalanan mo, no? Meron po tayong tinatawag na panahon para doon, pero yung extension or compassionate love natin, kailangan natin i-spread out sa bawat isa sa atin. Siguro kung ito yung mangyayari sa atin, na bawat isa sa atin mag-aral, dagdagan natin ito na kung anong meron pa tayo, wala na magiging problema siguro yung mga kapatiran. Ano po? Aba hindi eh. Napagkakadami mo ng pag-ibig na ibinibigay, ine-extend mo pa iyon. And of course, yung biyaya yun sa ating sarili. It is the grace of our self. Nakakatulong sa atin yung ginagawa natin. Kasi hindi naman nananahimik ang Diyos eh. Amen po. The more you extend love, the more you extend forgiveness, si God pa rin ang magsusupply sa atin kung ano yung katayuan mo. Kaya lang kasi nagkakameron tayo ng problema, iniisip natin, nakakasampu na siya ng pinapatawad ko. Kasi sa mga kapatid natin, especially dito tayo sa Italia, yung OFW tayo. Pero yung mga nasa kapatid natin, malalayo na sa atin. Minsan dumarating sa puntos nila na hindi nakikita yung sitwasyon natin. Alam niyo yun? Yung parang nag-knock on door na lang, pagka nag-knock on door, parang si Jesus Christ, pag nauuhaw, bigyan mo ng tubig, pag nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Ganun kasi yung love tayo pagdating sa mga kapatid natin. Malayo tayo sa kanila. Kumbaga yung extension of love natin sa kanila, we use it materially, financially. Yun na lang eh. Ang extension ng love na ibinibigay natin sa kanila. Pero somehow, naiisip natin, ganun na lang ba, lalabo at ma-extend yung aming relationship because we don't have physical attachment about sa sitwasyon namin, OFW kami, nasa Pilipinas siya. Pero yung extension of love na tinatawag natin doon, hindi lang in that way. We have to value the spiritual way kung paano natin sila mabibigyan ng mga bagay to grow ng being servant of God or believers. Hindi kasi kailangan takluban na lang natin kung ano yung pangangailangan nila. But radically love explain about the extension. Mawawala tayo dito, di po ba? Yun yung pinupuntos eh. Radically or love radically. Kailangan matuturuan mo ang sarili mo para ma-extend pa ito. Like what Jesus did to us. And even in the face of loss. Ibig sabihin, lahat na lang ng mga pwedeng ibalik sa iyo, tanggapin natin or kapintasan. Kasi kailangan natin yun. Nasa love radically tayo. So, hindi ka dapat magkukomment or whatever. Pastor, hindi. Nasa tama naman ako eh. No. Kailangan i-extend mo yung forgiveness, compassion, nandun mo lahat kukunin nyo. Amen po? Ano ba sabi ng Diyos? Our topic for today is love radically. Saka pala tayo magsisimula na yan. Amen po? Parapakan niyo ang ating Diyos. Akala nila matatapos na. Sorry po. Eh di lalo na kung pinag-prepare pa sa pastor. Glory to God sa buhay niyo. Parapakan niyo kayo kahit na ulan. Rain or shine. Alam niyo po ba yun? Parapakan mo sarili mo.
Kasi pag-ulan daw, itong tawag ng pag-ulan sa atin, pag-ulan ng pagpapala. Tingnan po sa James 1:12 ang sabi, Blessed is the one who perseveres, perceives, okay, under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. 1:12 po, that the Lord has promised to those who love Him. Love radically, kasi doon pa lang tayo i-bless ni Lord talaga ng buong buo at tayo bibigyan talaga ng korona ng Diyos after ma-fulfill natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Paano ba naman tayo makakapagmahal sa kapwa natin if we don't know more about Christ? Ang hirap ng walang pattern po. Kahit sa ating mga samahan natin dito sa church natin, hindi po pwede na wala tayong nakikita about the leaders, the pastors, at saka sa mga kasama natin. Nakaka-bless si sister, nakaka-bless si brother, nakaka-bless yung mga kasama natin. Kasi sila yung nakikita natin na pwede nating sundan sa loob ng templo ng Diyos. That's why they walk through by the help of Christ. Kailangan yun. At doon natin nakikita yung Panginoon sa buhay niya. Amen po. Kasi kung di natin makikita sa mga kapatiran natin to, ay di paano natin nakikita ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Because sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin mo to and I am with you. Sasamahan kita. At sa pagsama ko sa iyo, not to promote me in what you did, but itataas ka ng Diyos dahil sa akin. Hindi ikaw mismo sa sarili mo ang makikilala. Dahil makikilala na ikaw ay servant ni God, believers ni God. Sa buhay mo makikita ang lahat ng ito. At ito ay isang napaka-importante. We have 4 action point as a Christian. Apat lang ito, bibilisan ko na. Huwag kayong mag-alala, tayo naman ay ano. Ang sabi dito, same topic po ng James 1:12. Ang ibig sabihin nung na-explain ko, which is our topic, is love God through trials. Sa James 1:12 yun, number 1. Kung babasahin po natin po. We have to accept the trials. We have to love the trial. Ibig sabihin, lahat ng pagsubok, mamahalin mo. Hindi po. Ang pagsubok, sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, God gave us trials, problems, but He gave us also the way that we can go out on that problem and trials. Ikaw na lang kung gusto mo mag-stay kasi enjoy mo yun. Yan na number 1. Number 2, love others more than myself or yourself. Sa James 2:8 reminds the love our neighbor like what we love ourselves. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ito yung pinaka-simplest standard ng isang Christian para hindi ka mahirapan. The way you act to your kapatiran, sa mga kasama mo, sa mga kapatid mo, gawin mo yung maluwag sa puso mo na hindi kung ano yung ayaw mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. It's simple, ganun yung pinaka-tema natin. At kung paano mo minahal ang Panginoon, ganun mo mamahalin yung kapwa mo. Ito po yung pagbibigay natin sa sarili natin ng kung paano natin aaralin na nararamdaman mo yung pangangailangan mo katulad ng pangangailangan ng kapwa mo. Nararamdaman mo kung ano yung dapat na standard mo, yun din ang standard ng kapwa mo. At nararamdaman mo sa sarili mo kung ano yung alam mo pangit sa kanya, pangit din sa'yo. Amen po. Yung pinakamaganda kasi lahat ng ayaw mo nga, huwag mong gawin sa kapwa mo. And it is one factor na po pwede natin panuntunan or action na gawin natin para ma-extend natin yung love not only to them but to respect the love that coming from us. Kasi hindi mo pwedeng ibibigay na lang yung pag-ibig mo nang walang kapalit ito sa Panginoon. Ginagawa mo itong extension of your love. Ibig sabihin, God flows upon you yung love na napakarami. Kung hindi na-restore sa atin yung love coming from God, hindi natin kaya ibigay itong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. Kasi kung pag-ibig na sa'yo, sa sarili mo, doon mo lang babasihan mo 100%. Pag binigay mo ng isa-isa, mauubusan ka. If the love of God, yun yung nagpo-flow sa'yo, di ka mauubusan sapagkat daanan ka lang ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sa number 3, love sacrificial. Sabi po dito, sacrificial. Sorry po. Sa James 2, pakibasa niyo po ito 15-16, and James 4, 1-3, it is more about
learn about the true disciple. Yung tunay na disciple ni God po, talagang punong-puno ng sakripisyo po. Ito pong ina-explain ko na lang po sa inyo. At yung ma-adapt natin yung mindset ng isang believers or isang disciple, kung paano niya ginagamit itong pag-ibig niya, pagmamahal niya, at maibibigay niya ito sa kanyang kapwa. Kumbaga, example, kung pag-ibig ng Diyos nagpo-flow sa ating buhay, we have to stretch it towards other. I-stretch mo lahat yan. Hindi po pwede na binigay sa yung love ni God ay nandun lang. Pinupuno mo yung sa'yo, pero paano mo gagamitin ito? We have to stretch out lahat ng love. Kumbaga, parang tubo, daanan ka lang. Daanan ka lang ng pag-ibig na ibigay ng Diyos. Kasi pagka hindi mo ini-stretch out yung pag-ibig na galing sa Panginoon, hindi mo may explore din, mapapractice yung sarili mo about giving love to others and showing the love coming from our Lord Jesus Christ. Showing the love of Jesus Christ is to stretch out yung love. Kailangan yun. Matutunan natin. Kaya nga po tayo ginagamit ng Panginoon as a believer, as a servant of God, makita sa atin yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Kapag hindi natin nakikita sa kapwa natin na kung paano siya magmahal sa kapwa niya, parang hindi kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Yung kung pinakamasakit na masabi sa atin as a servant. And the last, love through words. James warns about the power of our word in James 3:8-10. Sabi po dito, urging us to use them to bless rather than to curse. Napakaganda po nun po. Huwag na tayong mabalikan, but we have to do it or to extend it. Kasi mayroon po yun, di po ba? Parang gawin mo na lang yan kesa alam naman nakikita sa'yo na kung ano meron ka tapos hindi mo siya ma-explore, hindi mo siya ma-extend. Marami ganun sa akin, di po ba? Na, si kapatid naman kaya naman niyang ibigay yung ba't hindi niyang ibigay? Aantayin mo pa yung mga bagay na mawikaan ka kesa mo gawin yung mga bagay na yun. Di ba napakahirap na? So do not wait for that words na makakasakit sa atin na alam mo naman kaya mo. We have to do it right then. And mga kapatid, alam niyo po ba, when Jesus Christ gave us that love, and we have to explore, we have to extend like the agape love. Pag sinabi natin agape love, it is more on about the love na po pwede natin ibigay sa kapwa natin. Ito po yung talagang the extension of love of Christ to us that we have to give to others. Dadaan to sa atin. Yung agape love na kailangan natin matutunan para hindi tayo makakita ng kamalian ng kapwa natin. Yung agape love na kailangan natin ibigay sa kapwa natin, hindi tayo napapagod. Hindi natin kailangan ng humingi ng kung anumang kapalit. Bagos, we have to extend the love for them. Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Brothers and sisters, habang tayo mananalangin sa oras nito, hallelujah, I want to ask everybody to focus sa ating Panginoon. Una sa lahat, ipag-pray muna natin itong isang ating pastor, the J1 Reverend Pastor Melvin Macaraig, na hanggang ngayon, nasa ICU pa siya. Tulungan niyo ako, magtulungan tayo. Father God in heaven right now, come on church, sa buhay ni Rev Melvin Macaraig, na nasa ICU pa hanggang ngayon. Father God, alam mo yung sitwasyon niya. Hallelujah. Ano man, O Lord God, na nagiging daan para hindi kami makadulog sa inyo. Forgive us, O Lord God. Cleanse us with the precious blood of Jesus. At sa oras na ito, palagad sa iyong anak na ito na iyong alagad. Servant mo ito, O Lord God. Tinawag mo siya, O Lord God. Hallelujah. Lord, iunat mo yung makapangyarihang kamay. Ipatong mo ito sa kanyang ulunan right now in the name of Jesus. At sa oras na ito, O Lord God, naniniwala kami, O Lord God, mananalay tayo ang kapangyarihan, mananalay ni Kristo sa buong ng katawan. At
ano man, O Lord God, ang madaanan nito, hallelujah. Tinutulong nito, O Lord God, hallelujah. Lahat ng virus, bacteria, even, O Lord God, yung pinagkagalingan, O Lord God, kung bakit siya ganun sa sitwasyon nito, O Lord God. We believe right now, in the name of Jesus, by the power of His blood, hallelujah, we declare, Father God in heaven, complete healing be upon Him. Naniniwala kami, O Lord God, na kagalingan ngayon, Father God in heaven, sa tulong na matatapat mo ang head na doon sa lugar na yon, na nagbabantay, O Lord God, kung ito may gawa ng kaaway sa buhay niya, Father God, kinakas out namin sa pangalan ng Jesus. Bagkus, O Lord God, ang kalakasan, right now in the name of Jesus, Father God in heaven. Magpoplo ito upon Him right now, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, ang patuloy sa oras na Father in heaven. Naniniwala kami, O Lord, ang benepisyo sa krus ng Kalbaryo ng anak ng Jesus Kristo. Lord, we declare and we apply, O Lord, the benefits in the cross of Calvary of Jesus Christ. By His wounded stripe, He is already healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Father God in heaven. Father God in heaven, patuloy kami, O Lord God, na lumalapit sa inyo. Patuloy namin tinataas ang inyong pangalan. Patuloy namin kayong pinapupurihan. Kayo ang dakilang manggagamot. Kayo ang makapangyarihan. Batid mo, O Lord God, lahat ng aming sitwasyon, katayuan sa oras na ito. Alam mo lahat ng nasa aming isipan, nasa aming puso. At ikaw ang Diyos na matatagpuan sa lahat ng parte, O Lord God, ng aming kinatatayuan. Sa lugar na ito, O Lord God, we declare, O Lord God, that your presence is in the midst of us, O Lord God. Yung presence, O Lord God, na naranasan, nararamdaman namin sa oras na ito. Na ikaw ang aming Ama, O Lord God. Nabatid mo, O Lord God, at ramdam mo na bawat pagtawag ng anak mo, O Lord God, hindi na natunghay sa amin sa oras na ito. Patuloy, O Lord God, kami nagsusumang. Binibigay namin ang buhay namin, O Lord God. At patuloy na kayo ang Diyos, O Lord God, na nakakaunawa, nakakaintindi sa aming sitwasyon. Hallelujah, Father God in heaven, itong templong ito, O Lord God, ay sa inyo. Alam mo po, O Lord God, hallelujah, even, O Lord God, your faithful angels, Father God in heaven, na nagbabantay sa lugar na ito. Na siyang kasama namin, O Lord God, dito sa inyong sambahan ito, upang maranasan namin lagi, O Lord God, ang kapangyarihan mo, ang presensya mo. Wala kaming kakayanan, Father God in heaven, kung di mo kami sasamahan. Tunay nga, O Lord God, lahat ng mga anak mo dito, O Lord God, bumabase kami, O Lord God, sa pagkilos mo sa buhay namin. Hindi namin tinitingnan, O Lord God, ang kahinaan ng bawat isa, bagkus yung kalakasan mo, na siya nakikita namin sa buhay ng bawat isa sa oras na ito. Patuloy, O Lord God, na gamitin mo kami sa ganitong sitwasyon ng pangangailangan ng kapwa namin, O Lord God, bilang kami nagpapamagitan, O Lord God. Gamitin mo yung buhay namin, O Lord God, hallelujah. Sa bawat deklarasyon ng aming mga labi sa oras na ito. Sa bawat pamumutawi sa aming panalangin sa oras na ito, O Lord God. Sa bawat desire ng puso namin ay dudulog sa oras na ito, O Lord God, kakasilan sasamahan mo kami sa oras na ito. At naniniwala kami, O Lord God, sa oras na ito, lahat ng idudulog namin, Father God in heaven. Hallelujah. Ano man ang mga bagay, O Lord God, naging hadlang sa buhay ng bawat isa. Lord God, hinihingi namin ito ng kapatawaran. Kalinisan ng kanilang puso, ng kanilang isipan. At patuloy, O Lord God, hallelujah, sa oras na ito, Father God in heaven. Nawa, Father God, hallelujah, hindi lang ang pagkilos mo, maranasan namin, Lord, yung init ng yakap mo. Hallelujah. Yung boses mo, O Lord God, marinig namin. Hallelujah. Father God, hingit na langin namin, O Lord God, sa inyong templong ito. Sa lahat ng mga anak mo na ginagamit, O Lord God. The pastors, the leaders, the members, kids, youth, O Lord God. Lord, magkameron kami, O Lord God, not only the compassion, O Lord God, but the love radically, O Lord God, that we equip ourselves, we train ourselves, O Lord God, para mas lumawak pa, the extension of our forgiveness, the extension of our love, the compassion, O Lord God, hallelujah. At hindi namin makita, O Lord God, ang kamalian ng kapwa, ang kamalian ng aming sarili, O Lord God, ang makikita namin. Ang kakulangan namin, O Lord God, to extend our love unto you, O Lord God, doon kami nakapokus, kung sa kami nanghihina, o yung kulang namin, o yung kamalian namin. Yun ang aming titingnan, sapagkat pare-pare ko yung mga lingkod mo, O Lord God, na dumadaan, Father God in heaven, sa anumang
anumang sitwasyon, but we believe, O Lord God, andyan ka, nakahawak sa amin. Kapitan mo bawat isa sa amin, O Lord God, sa oras na kami nanghihina. Sa oras, O Lord God, na hindi kami makalakad, aakayin mo bawat isa sa amin. How much more pa, O Lord God, yung mga kapatid namin sa labas na hindi naniniwala na nananampalataya, Lord God, gawin mo kaming daan, gamitin mo ang aming buhay, upang marinig ang boses mo, Father God, Lord, we believe by your power. We believe in you, O Lord God. We have faith in you. At sa oras ng Father God in heaven, naniniwala kami maging, O Lord God, sa pinanggalingan ng templong ito, the Jesus Anointed One Church, O Lord God. Sa aming spiritual father, sa buhay ni Bishop, sa buhay ni Reverend, O Lord God. Lord, kung paano mo sila ginagamit, O Lord God, kung paano mo, O Lord God, pinakikita sa kanilang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanilang boses ng kanilang kamay, dadalhin ito, O Lord God, sa lahat ng kanilang nasasakupan. Not only the blessing, O Lord God, but the gift coming from you, O Lord God. Hallelujah. Padaluin mo ito, O Lord God, sa kanilang mga buhay. Patungo mo, O Lord God, sa lahat ng mga kanilang nasasakupan, sa lahat ng churches, international and national, O Lord God, sa lahat ng tinawag, sa lahat ng members, O Lord God, na naniniwala na nanampalataya sa inyo. We believe, Father God, in heaven, dadalo ito. Gagamitin mo ang mga kamay ng mga anak mo, O Lord God, na nanampalataya at naniniwala sa iyo. Marinig mo mga boses, O Lord God, ng mga anak mo, O Lord God, na diniligdan ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Kristo, O Lord God. At naniniwala din kami, O Lord God, hallelujah, sa pamamagitan, O Lord God, ang gift na ito, O Lord God, nandoon yung extension of love coming from you, O Lord God. And we believe, Father God, in heaven, the multiplication, O Lord God, the soul na nangangailangan, hallelujah. Yun yung mga anak, O Lord God, hallelujah, na patuloy pa rin na nasa mundo, O Lord God, na ginagalawan nila. We open, O Lord God, the door of this church, Father God, in heaven. At naniniwala kami, Father God in heaven, pupunuin mo ang templong ito. Ang mananampalataya na gagamitin mo, Father God in heaven. Maraming salamat, Father God in heaven. Hallelujah. Patuloy namin nilalapit sa inyo. Hallelujah. Lahat na nasa men's ministry, O Lord God. Lord, itong mga men's namin, Father God in heaven, alam niyo po yung numbers at bilang na bilang ito, O Lord God. Halos hindi makita dito sa templo mo. We declare, O Lord God, yung multiplication ng mga means, O Lord God, dito sa Jesus Anointed One Church. We thank, O Lord God, sa buhay ng mga mami na nandito, sa mga nanay, na patuloy yung katatagan na pinagkakaloob mo sa kanila. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, O Lord God, nandun ang kalakasan na nagkagaling sa inyo, Father God. Salamat sa buhay ng mga nanay na narito na matiyaga para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak, Father God, na patuloy na dinudulog sa inyo, O Lord God. Hindi ba ngayon ang tamang panahon, but I know and I believe, Father God in heaven, kumikilos kayo sa buhay ng pamilya nila. Hindi masaya ang isang nanay na nakikita, O Lord God, na may kulang, pero naniniwala ako, Father God in heaven, kikilos kayo sa kanilang mga panalangin. In every declaration in their mouth, O Lord God, there is power. And I believe, O Lord God, hallelujah, sa mga kabataan na ginagamit mo, O Lord God, sa templo mo, Father God in heaven, not to anoint them, O Lord God, is not enough. But give them, O Lord God, yung compassionate serving, O Lord God. Even they are anointed, but they don't use it, O Lord God, it's nothing. But yung compassionate heart, O Lord God, that coming from you, hallelujah, doon pala makikita yung anointing, O Lord God, that coming from you. We believe, Father God in heaven, through the help of the Holy Spirit, be upon sa mga kabataan ito, O Lord God, how they serve the God. Hallelujah. Even sa mga kids na narito, Father God in heaven, patuloy mo silang gamitin, O Lord God. Nandong mag-serve sila, O Lord God, na galing sa kanilang mga puso, even the parents of the kid, the parents of the youth, O Lord God, teach them, equip them to serve God. Hallelujah. Father God, maraming salamat po. At naniniwala kami, Father God, kung paano bine-bless, O Lord God, the church na ito, not only financially, but nandun, O Lord God, yung spiritual love, kung paano ito nagpo-flow sa loob ng church. Salamat po, Father God. At naniniwala kami, O Lord God, yung extension, O Lord God, that love,
sa tulad ng mga nakakarinig sa oras nito, i-extend nila ito sa lahat na nasasakupan nila. Salamat po. Hallelujah. At sa oras na ito, Father God, naniniwala kami, mga kapatid, let us declare sa mga kapatiran natin na nangangailangan, hallelujah, ng kagalingan. Kung natatanda natin lahat na nakalista sa atin doon, sabihin natin, sa buhay ni Brother po siya ng malabanan. Hallelujah. Sa buhay, O Lord God, ni Rubia. Sa buhay, O Lord God, ng mga kapatid namin na nangangailangan pa, mga kapatid, let us declare in our mouth. Sa buhay ni Gio, ni Liam, ni Teo, Father God in heaven, sa mga anak mo, O Lord God, hallelujah, na nangangailangan, nagbandukasa, sa buhay ni Jonah, ni Marilyn Gamo, Senyora, sa buhay ni Ate Elma Malabanan, Sister Glo, Sister Marisa, Father God in heaven, batid mo po, O Lord God, ang mga anak mo ito, kung paano yung kanilang prayers and desire about doon sa bahay, na kanilang hinihiling, O Lord God. Patuloy, O Lord God, na kumilos kayo, O Lord God, sa buhay ng bawat isa. Oh, hallelujah. Father God, I declare right now na kumikilos papunta sa ibabaw ng pila at linya ang petisyon ng aking mag-ina. Sa buhay ni Greta at ni Man, Father God in heaven, I declare within the name of Jesus, no works and plan of the enemy. Even sa buhay ni Daryl, Father God in heaven. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Hallelujah. Sa buhay, O Lord God, ni Kian Bautista, sa buhay ni John Ronald Magluno, hallelujah, Father God in heaven, ni Maria Teresa Sipanan, oh, hallelujah, Father God, sa buhay ni Brother Ramon, sa buhay ni Kuya Mario, hallelujah, Lord, sa lahat ng may mga karamdaman, sa buhay ni Sister Nikki, Lord, hallelujah, we declare right now, O Lord God, yung complete healing be upon them. Sa lahat ng Jesus Donated One Church, O Lord God, members, sa araw ng bukas, kahit na ang tempo, O Lord God, ay maulan, kinakas out namin, O Lord God, yung spirit of laziness. In Jesus' name. Bagos rain or shine, Lord, makikita ang mga pangyapak na papunta sa lugar na ito. Makikita namin yung mga kapatiran na pupunta upang kayo papurihan at itaas sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Patuloy namin dinudulog, O Lord God, yung practice, O Lord God, ng mga back-up right now. Sa buhay nila, O Lord God, ngayon pa lamang po yung manal ng mga puso, O Lord God, na makasama namin sila after prayer meeting. Maging, O Lord God, sa lahat ng tatayo sa araw ng bukas, Father God in heaven. We believe, Father God, hallelujah, sa opening prayer, tithes and offering, maging sa closing prayer, Lord, sana ang nagagamitin mo sa aming butihing pastor na ito, sa buhay ni Pastor Alvin. Ngayon pa lamang, O Lord God, reveal unto him, O Lord God, the extension of his preaching. At naniniwala ako, Father God, hallelujah, he will receive it coming from you. Lord, dadalhin ito sa kanyang mga labi. Gagamitin mo kanyang buhay, O Lord God. At naniniwala din ako, Father God in heaven, hallelujah, na yung mensahe niya sa araw ng bukas, O Lord God, hindi lamang ito marinig namin, magtema sa puso namin, magamit namin ito bilang aplikasyon, O Lord God, sa aming mga buhay. Minsan pa, Father God, samahan niyo po kami sa maghapon ito, sa araw ng bukas, O Lord God, pinapakubayan namin ito sa lahat sa inyo. At sa lahat pa, O Lord God, na nasa YouTube natin, nasa FB live natin, Father God in heaven, naman yung prayer, desire ng puso niyo right now, declare it in your mouth, believe in the blood of Jesus, believe in His name. Lahat po ng inyong pananampalatayanan sa oras na ito, tatanggapin, igagalan po yan ni God, according to your faith. Panagat maraming salamat po sa araw na ito, hallelujah, sa lahat ng mga intercessory, O Lord God, sa lahat ng mga anak mo na narito, O Lord God, na isa sa gawain ito, pagpalain niyo po ang bawat isa, sa lahat na nakinig, O Lord God, sa mensahe nito, Father God in heaven, turuan niyo po kami kung paano namin may extend yung love sa isa't isa, paano namin may extend, O Lord God, yung compassionate namin in serving you,
paano namin, O Lord God, may extend, O Lord God, yung mga bagay na pinagagawa mo sa atin aside from being Christ-like, O Lord God, yung masunod namin ito, yung mga ginawa ng Panginoon sa Kristo na pinagagawa mo sa amin. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga anak mo na papunta pa namin dito, O Lord God, yung full and complete protection be upon them. In the name of Jesus. Minsan pa, Father God, all our prayers and declaration are sealed with the precious blood of Jesus, so we give you back the highest praise, thanksgiving, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, natin naman. Father God, as extension of our prayer, maraming salamat po sa ating nagpaawit kanina, sa ating pastor na opening prayer, sa banyang lingkod, O Lord God, na nag-share the word of God, nag-pray sa prayer leader. Lord, hallelujah, sumaamin nawa ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu, patuloy tayo maglilingkod bilang isang tunay na Kristiyano. Maraming salamat po, and to you alone again, the highest praise, thanksgiving and honor, in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.